Ang kwento natin ngayong araw ay ang Seiken Arc, ang ika-32 story arc sa kwento, at ang unang arc ng survival match of Asian Championship or mas kilala sa OPBF Saga. Matapos ibaba ni Ippo ang telepono kausap si Sendo, ibinalita niya kina Aoki, Kimura, Itagaki, at Fuji ang pagre-retiro ni Sawamura. Sinabi rin ni Fuji na masususpinde si Mashiba sa boxing ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Habang nadadala naman si Kimura sa naging laban, insensitive niyang sinabi na buti na lang at nag-retire si Sawamura at hindi na kampeon si Mashiba, kaya naman nagalit sa kanya si Ippo. Nakalipas ang 5 araw, hindi pa rin nag-uusap sina Ippo at Kimura at pareho nilang hindi alam kung paano magkakasundo. Sa Kimura Flower Shop, binalita ng tatay ni Kimura na kulang sa player ang Santei Japan, ang baseball team ng kanilang lokal na shopping district, dahil may mga nag-back out. Kaya naman niyaya ni Kimura sina Ippo, Aoki, Itagaki at Takamura para mapuno ang team. At dahil dito parang nagkaayos na rin sila Kimura at Ippo. Sa araw ng laro, nakilala ni Kimura at Aoki sina Kiyota at Kuwahara sa kalabang team, mga nakatapat na nila rito noon. Nagkaroon ng pustahan. Kung sino ang matatalo, kakalbuhin ang ulo. Habang naglalaro, may nagbanggit kay Kimura na ang laban na ito ay hindi lang basta dahil sa pusta, kundi tungkol pa noong nasa Little League sila. Masama ang loob nila nang umalis sina Aoki at Kimura noon dahil idolo raw nila ang dalawa. Katwiran naman ni Kimura, masyadong madali ang baseball at tinanong kung ano ang plano nila pagkatapos. Pero inamin ng isa na masyadong mataas ang pader sa professional league para malagpasan. Sagot ni Kimura, sumuko na sila, pero sila ni Aoki ay patuloy pa ring umaakyat sa sarili nilang mataas na pader sa mundo ng boxing. Kahit na naging lampasot sina Ippo, Takamura at Itagaki sa laro, nanalo pa rin ang team ni Aoki at Kimura sa huli dahil kay Wanpo. Pagkatapos tinukso ni Aoki ang kalabang team dahil natalo raw ang mga ito nang dahil sa aso. Sa inis ni Takamura sa masamang ugali ni Aoki, pinilit niya itong pakalbuhan. Pero nang tanggalin ang sombrero ni Aoki, nandiri si Takamura at ang kalabang team sa itsura ng buhok nito, kaya nagtatakbuhan sila palayo. Pagkaalis, nabanggit ni Kimura kina Ippo at Itagaki na sa mga biglaang retirement tulad ng kay Sawamura, hindi mo alam kung hanggang kailan magtatagal ang Kamogawa Group. Sinabi niya na baka siya ang unang umalis, pero masaya pa rin siyang lilingon sa mga alaala at magpapasalamat na pinili niya ang Kamogawa Gym. Napaisip naman si Ippo na baka siya pala ang unang magre-retire, kaya kailangan niyang pahalagahan ang mga masasayang sandaling ito. Beware the Beast, Sendo versus Ramirez. Lula ng tren patungo sina Ippo at Itagaki sa Osaka Prefectural Gymnasium. Sa biyahe, kinuwento ni Ippo na nalaman niya kay Kumi na balak talaga ni Mashiba na iwanan ang kaniyang titulo pagkatapos ng laban kay Sawamura. Kaya naman itinuturing lang niya na bakasyon ng suspensyon habang naghahanda para sa world stage. Napansin naman ni Itagaki na marami sa kanilang henerasyon ang nasa world rankings na at naitanong kung sino kaya ang unang maging world champion. Para kay Ippo, ang main eventer na papanoorin nila ang may pinakamalaking tsansa. Pagdating sa venue, nakita nila sa poster ang main event, Takeshi Sendo, JBC Rank 2, laban kay Jose Ramirez, WBC Rank 23. Sa semifinals naman ay si Hiroyuki Hoshi, JBC Rank 8, laban kay Bunsaku Krati ng Thailand na rank 6. Nang magsimula ang semifinal, ipinakita ni Hoshi ang kaniyang stance kung saan naka-extend ang kaniyang kaliwang kamay habang ang kanan naman ay nakatago sa kaniyang gilid. Matapos makatikim ng ilang jab sa first round, biglang pinatumba ni Hoshi si Krati gamit ang isang malupit na seiken or parang karate straight punch. Agad na itinigil ang referee ang laban ng walang count. Nagulat si Ippo sa one-punch knockout na iyon. Pero alam na ito ni Itagaki dahil napanood na niya ang mga video ng laban ni Hoshi. Sa kaniyang mic performance,
Ibinalita ni Hoshi sa crowd na pupunta siya ng Tokyo pagkatapos ng susunod niyang laban para ibalik ang dating JBC featherweight title ni Sendo at dalhin ito sa Osaka. Nagpasalamat din siya at sinabihang mag-ingat sa pag-uwi ng mga tao. Kaya naman galit si Sendo pagbalik nito sa locker room dahil nagsimula nang umalis ang mga manonood bago pa man magsimula ang laban niya kay Ramirez. Bilang parusa, pinatayo ni Sendo si Hoshi sa pader hanggang sa matapos ang kanyang laban. Nagsimula ang laban ni Sendo at Ramirez. Sa unang 6 na round, nahirapan si Sendo sa mahabang reach ng mga suntok ni Ramirez. Ipinaliwanag ng kanyang trainer na si Yanaoka na isinasama ni Ramirez ang buong balikat niya sa kanyang mga suntok. Kaya kung patuloy pa rin ni Sendo na ipapares ito sa abot ng isang Japanese boxer, paulit-ulit lang siyang tatamaan. Sa ika-7 round sa wakas, ay natamaan ni Sendo si Ramirez ng isang malupit na smash, dahilan upang mapatumba ito. Panalo agad si Sendo. Nagpahayag si Sendo sa crowd na target niya ang world title. Sa kaniyang pagbabalik sa locker room, natuwa siyang makita na pinanood ni Ippo ang kanyang laban at niyaya niya sina Ippo at Itagaki na kumain sa labas. Bago umalis, iniutos ni Sendo kay Hoshi na manatili lang sa venue matapos sabihin ni Hoshi na nag-alala siya dahil natagalan si Sendo kay Ramirez bilang parusa. Dinala sila ni Sendo sa Marumi Okonomiyaki. Doon niya ipinagtapat na mga Mexican fighters ang kaniyang kinakalaban dahil hinahabol niya ang world champion na si Ricardo Martinez. Dahil alam niyang makakalaban ni Itagaki ang kanyang kuhay na si Hoshi, nagbabala si Sendo kung gaano ito kalakas at kinuwento ang unang spar nila kung saan nakilala siya sa isang seiken lang nito. Biglang nagpanik si Sendo nang maalala nang iniwan niya palang naghihintay si Hoshi sa venue. Bago tumakbo paalis, sinabi ni Sendo kay Ippo na sa tingin niya ay hindi nakatadhana si Ippo na makalaban si Miyata, kundi silang dalawa ni Sendo ang nakatakdang magtagpo muli sa taas ng ring. Pauwi ng Tokyo, nalungkot si Ippo sa sinabi ni Sendo tungkol kay Miyata dahil naniniwala siyang nakatadhana talaga ang laban nila. Sa Kamogawa Gym, piniro ni Aoki at Kimura si Ippo na baka raw mapunta sa ibang landas ang tadhana nila ni Miyata. Dahil naramdaman ni Takamura na mahina ang hirit ng dalawa, sumingit siya, dinaluran ng laway ang ulo ni Aoki at sumigaw na siya ang pumunta sa ibang landas. Grabe talaga si Takamura mga idol. Ang pagtungtong sa 8th-rounder, makalipas ang ilang araw, binalitaan si Itagaki ng mga staff sa Kamogawa Gym na nag-request si Hoshi ng laban-laban sa kaniya. Ang kondisyon, dapat sa Osaka ito gaganapin. At kung matatalo si Itagaki, si Hoshi ang makakakuha ng chance na makalaban si Ippo para sa titulo. Subalit, dahil 6th-rounder pa lang si Itagaki at kailangan niyang maging isang 8th-rounder para makalaban ng isang JBC ranker, itinakda muna siya sa isa pang 6th-round match. Nang tanungin ni Itagaki kung kailan bibitiwan ni Ippo ang kanyang JBC title, pinalayas siya ni Coach Kamogawa at sinabihang mag-focus muna sa kung ano ang nasa harap niya. Inamin ni Kamogawa kina Yagi at Shinoda na totoo namang hindi pa nila mabitawan ang JBC belt dahil sa pagkaantala ng laban ni Ippo at Miyata. Ngunit hindi siya naniniwalang walang tadhana sa pagitan ng dalawa. Pagkaraan ng 3 linggo, dumating si Itagaki sa Korakuen Hall para sa kanyang 6th-round match. Sa simula ng laban, nahirapan si Itagaki na iwasan ang mga atake ng kalaban dahil sa kakaibang ritmo nito. Matapos ang isang madugong slugfest sa huling round, nanalo si Itagaki sa pamamagitan ng desisyon. Sa labas ng venue, dahil sa hindi magandang performance ni Itagaki, biniro siya ni Aoki at Kimura na baka tadhana raw niya na maging isang mud wrestler o maduming fighter na tulad nila dahil ang chief trainer nilang tatlo ay si Shinoda. Nang tawagin ni Aoki at Kimura si Shinoda na trainer from hell at master of the sludge match, nabigla sila palayo nang biglang dumating si Shinoda. Ang itinakda ng tadhana. Sa Kawahara Gym, habang nagbabalot ng kamay si Miyata, tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Miyata na hindi na masakit ang kanyang mga kamay. Nagbabala ang kaniyang ama na huwag munang magmadali
dahil baka mabali na naman ito at lalong maantala ang laban nila ni Ipo. Ipinaliwanag ng kanyang ama na magtatakda ang OPBF organization ng isang interim title match sa pagitan ng second at third ranker para pumili ng pansamantalang kampiyon habang nagpapagaling pa siya. Ang interim champion na ito ang itatapat kay Miyata pagbalik niya. Gayunpaman, sinabi ni Miyata na wala siyang pakialam kahit tanggalan pa siya ng titulo. Ang mahalaga lang sa kanya ay kalaban si Ipo. Dahil dito, napagpasyahan ng kaniyang ama na unahin ang nararamdaman ng anak. Sa pagtingin ni Miyata sa OPBF featherweight rankings, nakita niya ang pangalan ng second ranker, si Randy Boy Jr., isang pangalan na parang narinig na niya noon. Habang nagsha-shadow box, na-excite si Miyata na sa wakas ay matutupad na rin ang pangako niya kay Ipo. Naalala niyang may nagsabi na sa kanya ng katagang fated meeting o nakatakdang pagkikita noon, pero hindi na niya maalala kung sino. Samantala sa Kamogawa Gym, pinapanood nina Aoki, Kimura at Itagaki si Ipo na nagsha-shadow box kung saan bigla itong napaatras na tila tinamaan ng counter ni Miyata. Sinabi ni Aoki at Kimura kay Itagaki na ganun din ang ginawa ni Ipo. Noong bago pa lang ito sa gym na nagpapatunay na si Miyata talaga ang kaniyang simula at posibleng huling hantungan. Nang makita ito ni Coach Kamogawa, nakaramdam siya ng pananabik. Iminungkahi ni Yagi na humanap muna ng ibang makakalaban si Ipo dahil masyadong matagal ang hihintayin kay Miyata, ngunit tumanggi si Kamogawa. Natatakot siyang baka matalo si Ipo dahil masyado itong nakafocus kay Miyata. Sinabi ni Yagi na buti na lang at tinanggihan nila ang alok na maging OPBF interim champion si Ipo dahil may malaking reputasyon ang OPBF second ranker. Nang ipakita kay Kamogawa ang file ni Randy Boy Jr., agad na nagbalik sa kanya ang pangalang Randy Boy. Nang maglaon, nagpunta si Itagaki sa Korakuen Hall para panoorin ang dati niyang kasamahan sa amateur days na si Suzuki sa pro debut match nito. Matapos manalo ni Suzuki via decision, binati siya ni Itagaki at tinanong kung bakit siya lumipat sa junior lightweight. Sagot ni Suzuki, ayaw niyang makatapat sina Itagaki, Imai, Ipo o Miyata. Nagulat si Itagaki nang banggitin ni Suzuki na sinabihan lang siya ni Miyata ng good luck bago ang kanyang debut. Habang nasasabik si Suzuki sa magiging laban ni Ipo at Miyata, nagbabala si Itagaki na malakas ang kaniyang senpai at ganoon din ang sinabi ni Suzuki tungkol kay Miyata. Sigurado si Itagaki na nagtatagpo ang dalawa sa laya ng ring at walang makakaharang sa kanila. Pagbalik sa Kamogawa Gym, nahirapan si Itagaki laban kay Aoki sa isang spar. Kaya naman tinukso siya nito dahil ayaw ni Aoki na malampasan siya ni Itagaki sa internal ranking ng gym. Binatukan ni Aoki si Kimura. Ang paliwanag nito kay Ipo na natatakot lang si Aoki na maunahan ni Itagaki. Ipinagmamalaki pa ni Aoki na mas mataas pa rin ang rank niya kay Kimura. Pag-alis sa gym, pinag-usapan ni Aoki at Kimura na tila nasa slump o walang gana si Itagaki dahil natalo na nito si Imai at wala nang layunin. Teorya nila, baka mag-quit din sa boxing si Ipo kapag natalo niya si Miyata, katulad ng sitwasyon ni Itagaki at Imai. Habang nagro-road work, nahirapan si Itagaki na sabayan si Ipo at dumating na tila wala siya sa kondisyon. Ngunit nabuhay siya ng loob nang ipaalala sa kaniya ni Ipo ang baton pass. Ang pangakong si Itagaki ang susunod na hahawak sa kaniyang JBC featherweight belt. Isang linggo bago ang laban ni Itagaki, dumating ang mga reporter na sina Fuji at Mari sa Kamogawa Gym para i-interview siya. Itinanong nila kung sino ang papalit kay Ipo bilang bagong JBC featherweight champion kung sakaling bitawan niya ito para labanan si Miyata. Kumpiyansa ng sinabi ni Itagaki na siguraduhin niyang mananatili sa Kamogawa Gym ang sinturon ng kanyang senpai. Grabe ang kumpiyansa ng bata natin mga idol. Pagkawala ng dalawa, nabanggit ni Fuji na gusto sana niyang makita kung paano haharapin ni Ipo ang bagong henerasyon ng mga boksingero. At si Itagaki lang ang tanging hindi makakalaban ni Ipo mula rito. Nasabi naman ni Mari na dahil bibitawan na ni Ipo ang belt, hindi na mangyayari ang tapatan ng luma
at bagong henerasyon. Pero banta ni Fuji, walang kasiguraduhan sa boxing dahil komplikado ang tadhana sa ring. Minsan, ang dalawang boksingerong may matinding pagnanais na maglaban ay hindi talaga nagkakatagpo dahil hindi mahulaan ang takbo ng tadhana. Samantala sa opisina ni Kamogawa, nag-abot si Shinoda ng kanyang resignation paper. Ipinaliwanag niya na natatakot siyang baka tama nga sina Aoki at Kimura, na isa siyang trainer from hell na nagtuturo lang ng maduming laban. Pakiramdam niya, hindi niya nailabas ang buong potensyal ng kaniyang mga hawak matapos matalo sina Kimura at Aoki sa kanilang mga title match. Sinabi niya na kung matatalo pa si Itagaki, kasalanan na naman niya dahil hindi niya nagamit ng tama ang talento nito. Kaya naman, formal niyang sinabi kay Kamogawa na kapag natalo si Itagaki sa susunod nitong laban, magre-resign siya bilang pananagutan. Unofficial All Japan Rookie King Tournament, Itagaki versus Hoshi. Sa araw ng laban ni Itagaki laban kay Hoshi, dumating ang Kamogawa crew sa Osaka. Noong una, balak ni Aoki at Kimura na asarin si Itagaki para hindi ito umakyat sa internal ranking ng gym. Ngunit nang sabihin ni Yagi na magre-resign si Shinoda kapag natalo si Itagaki, nakonsensya ang dalawa. Dahil alam nilang ang mga biro nila ang nag-udyok dito, nagpasya silang todo kayod sa pag-cheer para kay Itagaki. May konsensya pala itong dalawang mga idol. Sa locker room, binabalot ng matinding kaba si Itagaki dahil alam niyang sa isang suntok lang ni Hoshi ay maaari siyang matalo sa 10-round match na ito. Habang papunta sa audience area para mag-cheer, hinarang si Ippo ni Sendo. Nagbabala si Sendo tungkol sa kakayahan ni Hoshi dahil si Ippo ang isusunod nito kapag natalo si Itagaki. Bagamat naniniwala si Sendo na walang pag-asa si Itagaki, kampante si Ippo na mananalo ito para hindi na niya kailangan makalaban pa si Hoshi. Nagbigay pa rin ng payo si Sendo kay Ippo kung paano maiiwasan ang seiken ni Hoshi dahil nag-aalala rin daw siya sa posisyon niya sa ranking ng gym kung matatalo ni Hoshi si Ippo. Nang magsimula ang laban, tumakbo agad si Itagaki patungo sa ring para hindi marinig ang panunukso ng mga tao habang si Hoshi naman ay naglalakad sa gitna ng malakas na hiyawan ng suporta. Pinayuhan ni Shinoda si Itagaki na mag-focus at bantayan ang bawat galaw ni Hoshi. Nang magsimula ang laban, tumutok ng husto si Itagaki. Laking gulat niya nang makitang tila naka-slow motion ang mga galaw at suntok ni Hoshi. Dahil dito madaling nakapag-counter si Itagaki at agad na natumba si Hoshi. Nagulat ang lahat sa nangyari. Nagtanong si Sendo kay Ippo kung ano ang nangyari dahil mukhang magkaiba ang takbo ng oras para sa dalawa kahit nasa isang ring lang sila. Nang tumayo si Hoshi, nag-enjoy ng husto si Itagaki. Habang hinahayaan niyang dumaan ang mga suntok ni Hoshi, ang pinakamalapit sa kanya nang hindi siya natatamaan. Napansin ni Sendo na painlang pala yon ni Itagaki para sa isang counter. Sa huling pagkakataon, nagpakawala si Hoshi ng malakas na suntok para makipagbalikan o dual exchange. Ngunit sa sobrang bilis ni Itagaki, nakapagtapos siya ng sunod-sunod na counters bago pa man makatama ang isang suntok ni Hoshi. Dahilan upang tuluyan itong ma-knockout. Tinigil ang referee ang laban ng walang count. Panalo si Itagaki. Para kay Kimura, ang laban na ito ang tunay na debut ng henyong si Itagaki. Tumayo si Hoshi, kinuha ang mic at sinabihan si Itagaki na kahit natalo siya ngayon, hindi pa tapos ang laban nilang dalawa bago ihagis ang mic at maglakad paalis. Sabi naman ni Sendo, bagamat si Itagaki ang target ngayon ni Hoshi, baka si Ippo naman ang gustong subukan ni Itagaki balang araw para hamunin ng kanyang sarili. Sinabi ni Ippo na magkasama sila sa iisang gym, ngunit naglakad paalis si Sendo habang iniisip na walang halaga ang pagiging magkasama sa gym kung tunay na boksingero si Itagaki. Nakuha naman ni Itagaki ang puso ng mga manonood matapos magbitiw ng isang nakakatawang joke or pun sa kaniyang victory interview. Napangiti naman si Ippo habang pinapanood siya at naisip na wala na siyang nakikitang ibang boksingero na nag-i-enjoy sa boxing nang higit pa kay Itagaki.
Shoutout na rin sa mga nag-comment sa Hajime no Ippo content natin noong mga nakaraang araw. Salamat po sa suporta. Take care po sa lahat and God bless mga idol.